Hello! Welcome back sa channel natin, and today magte-test tayo ng AA batteries. So matagal ko nang gustong malaman kung sino ba talaga mas maganda, Energizer or Eveready. Kasi yung price nila, parang doble ang price ng Energizer sa Eveready. Ito 139, tapos ito 109, pero 4 na piraso na yan. So parang 50% yung price niya. Meron ding mas mahal yung Eveready, yung gold. So ang presyo niya 185 na. And meron ding mas mahal pa yung Energizer, which is lithium powered na, pero hindi ito rechargeable. One time use lang din to. At ayan, super mahal niya na, 394. So sa video na to malalaman natin kung mas sulit ba bumili ng Energizer or Eveready. Kapag nag-search tayo kung ilan ba ang capacity ng isang AA na battery, ang lumilitaw dito ay sabi ay 2 ampere hour daw. So 2 Ah ang isang cell. Since ito ay hindi rechargeable, pwede mo siya talagang i-discharge hanggang super baba. Pero yung mga devices natin, usually kapag nasa below 0.9 volts na yung binibigay na voltage nito, doon na sila tumitigil mag-work. So ang gagawin natin, i-discharge natin siya hanggang 0.9 volts. At titingnan natin kung sino yung pinakamaraming makukuha. So ang gagamitin nating discharge current ay 0.5 amps lang. Usually naman ang mga gumagamit lang ng super lakas na current ay yung mga laruan natin na may mga motor. Pero kung ilalagay sa remote, super baba lang talaga ng mga ginagamit nito. So 0.5 siguro okay na yun. Una, check pala natin yung voltage ng mga cells natin. Tignan din natin yung ano ba internal resistance, kung may pinagkaiba siya sa ibang cells. Ayan, so 1.6 itong Eveready natin. Tapos internal resistance niya nasa 0.8. Check natin yung ibang cells. Ganun talaga. So 1.6 tapos 0.8. Try naman natin yung ating Energizer. Ayan. So ang baba lang, 94 milliohms. Ayan. Tapos 1.6 din yung voltage. So mas mababa siya talaga sa Eveready. Kaya siya mas mahal. Again, mas mababa ang internal resistance ng battery ng cells, mas maganda. Kasi mas kaya niya mag-provide ng mas mataas na current, hindi agad babagsak yung voltage ng battery. Nakikita na natin agad yun, difference. Yung gold naman na Eveready, 1.6 din yung voltage, pero mas mababa yung internal resistance. Ayan, 130. So parang 0.1. So parang ito ay ka-level niya itong Energizer. 185 to, ito 139. So sa internal resistance, parang ka-level niya to, pero mas mura pa rin yung Eveready. Itry naman natin itong pinakamahal ng Energizer. Nasa 394, dalawa lang yung cells. So hindi naman ganun kababa. Yung internal resistance, 0.1. Halos pareho lang ng internal resistance ng isang Energizer. So parang ito lang din, 0.1 din. Ayan, so mag-start na tayo mag-discharge. Unahin natin yung ating Eveready. Gagamitin natin yung ating battery tester. Ayan, nakikita na ng ating battery tester yung 1.65 volts ng ating battery. At sa software ng battery tester natin, isiset natin yung ating discharge current to 0.4 amps pala, hindi na 0.5, para abutin tayo ng mga at least 5 oras. Tapos cut-off volts natin, 0.9 volts. Ayan, nagdi-discharge tayo. So, babalikan natin. Tapos, pakita ko sa inyo yung results natin mamaya. So, after 45 minutes, nakakuha lang tayo ng 300 mAh. So, at 0.4 amps, yun lang yung nakuha natin. Pero, makikita nyo na bumalik sa 1.3 yung voltage ng ating cell. So, I think medyo mataas yung ating 0.4 amps na discharge current. Kapag may load na kasi siya, bumababa na yung voltage ng cell natin at na-reach natin agad yung 0.9. Pero pag tanggal mo ng load, tataas ulit yung voltage ng cell. So, pwede pang gamitin talaga to. Kung sa remote nyo lang gagamitin, pwede pa yan. So, ang gagawin natin, babaan pa natin yung current. Gawin natin 0.1. Ayan, nagdi-discharge na tayo ng 0.1 amps. Ang gusto natin kapag katapos ng discharge natin, hindi siya aakyat ulit ng mataas ulit like 1.3 katulad yung nangyari natin kanina. Pero hopefully baka yung 0.1 okay na. So 4 hours after nating discharge ng 0.1 amps, tumigil ulit siya
nung na-reach natin yung 0.9 at tumaas ulit yung voltage niya sa 1.2 volts. Hindi pa rin natin naabot yung 2 amp hour. Ang nakuha natin 408, so nakakuha tayo ng 300 last time. So around 700 milliamp hour pa lang yung nakuha natin. Test natin yung internal resistance kung nagbago ba. Ayan, so naging 0.5. Ano ba yung dati? 0.8 yung dati. Mas bumaba. So mataas pa rin yung voltage natin at medyo okay pa rin yung internal resistance natin. Babaan pa siguro natin yung discharge na current natin. Ano ba yung pwedeng pinakamababa? Yun na yung pinakamababa natin, 0.1. So kukuha tayo ng bago. Tapos i-discharge natin hanggang sagad na siguro. 0.1 volt din. Ayan. So bagong cell na to. So siguro ganun na yung gagawin natin sa ibang battery natin. Hanggang maging 0.1 volts. Kaya nag-discharge na tayo. Bagong cell. Ayun, nakita nyo 1.6 volts, 0.1 amp. So, babalik tayo kapag katapos na ito. Ayun, na-discharge na natin yung ating everyday battery. 0.15 volts na lang yung natitira at ang nakuha nating total na amp hour ay 1058 milliamp hour. So, umabot tayo ng 1 amp hour. Now, i-discharge natin itong mga to. Titignan natin kung mas magtatagal ba sila. So, ayan, after 6 days, na capacity test na natin lahat yung cells natin. At diretso na agad tayo dun sa results. I-compare natin silang lahat. Ito. So, ito yung kulay blue. Ito yung everyday na black. Siya yung pinakamurang battery. Ang isang cell ay nasa 27.25 pesos lang. At makikita naman na siya rin yung pinakamababa yung capacity. Ang nakuha lang natin na capacity niya ay ito, 1058 milliamp hour or 1 amp hour. Ang susunod sa kanya na mas mahal, yung everyday gold natin. Etong kulay yellow. Ang presyo niya nasa 46.25 pesos. So parang almost doble ng price. Pero yung capacity ay halos triple. Etong kulay yellow. 2.9 amp hour yung nakuha natin na capacity niya. Tapos yung susunod na mas mahal doon, Energizer na. Etong kulay green. Hindi siya nalalayo sa everyday gold. Ang presyo ng Energizer natin ay nasa 70 pesos. Pero yung nakuha nating capacity ay ayan 3,000 milliamp hour or 3 amp hour. So close lang siya sa everyday gold. Mas mahal siya sa everyday gold pero halos same lang sila ng performance. Ayan, makikita nyo halos same yung ating discharge curve. Ayan. Mas nauna lang bumagsak yung voltage ng everyday gold natin dito. Pero sa performance, para sa akin halos same lang sila. At yung pinakamahal natin na battery, itong Energizer na lithium, ito, tignan nyo, halos 4 times yung capacity niya versus sa ating black na everyday. So, totoong high performance naman talaga yung Energizer na lithium. Initial voltage niya ay nasa 1.8 volts. At yung average voltage niya, 1.25. Siya yung pinakamataas na average voltage. Etong Energizer lithium ay maganda gamitin yan kung yung application mo ay kailangan mo ng stable na voltage. Napaka-straight. Yung isang Energizer tsaka yung everyday gold, ayan, makikita nyo na medyo mas mabilis bumagsak yung voltage unlike sa ating Energizer na lithium na diretso lang. Para siyang life PO4 yung discharge curve niya. Etong mga everyday at Energizer na mas mura ay parang lithium ion yung discharge curve. So, sino sa kanila ang pinakamatipid? Kunin natin yung price per cell. Ayan, itali natin. Tapos, yung watt hours na nakuha natin per battery. Ito, yung price, i-divide nyo lang nung watt hour na nakuha natin. At makukuha natin yung price per watt hour. Kung magkano yung binabayad natin per watt hour. Ang pinakamababa, yun yung pinakamaganda. So, ang pinakamababa sa kanila ay yung Energizer Gold. 13.37 pesos lang per watt hour. Kung iisipin mo, kala mo mas nakakamura ka dito sa everyday na black kasi 109 pesos. Tapos, etong everyday gold 185. Pero kapag kinompute na natin yung performance, yung price per watt hour, panalo ka sa everyday gold. Talo niya pa yung Energizer na halos same lang ng performance. At saka mo lang naman ito bibilin kung gusto mo ng mas mataas na performance kaysa sa everyday gold or dito sa Energizer. Tsaka ang difference lang din pala nila yung shelf life. Kung hindi mo agad gagamitin, mas maganda yung mga mas mahal, etong Energizer. Pero tingnan nyo, halos pareho lang din nung shelf life tong everyday gold at
Energizer. So, mag-Eveready Gold ka na. Ito ang may pinakamatagal na shelf life, 25 years. At isa sa napansin ko, since nung nakita ko na halos same lang ng performance yung Eveready Gold tsaka yung Energizer, tinignan ko yung mga cells. At makikita nyo yung murang Eveready. Yan, iba yung construction niya. At kung i-compare nyo yung Eveready Gold tsaka yung Energizer, ayun no, pareho lang sila. So, iba talaga yung mas mura Eveready, pero yung Eveready Gold tsaka Energizer, pareho. Nag-search nga ako, nakita ko na iisa lang pala ang Eveready at Energizer. Kung titignan mo nga yung label, ayun no. So, ang nagmamanufacture din nito, Energizer. Ayan. So, iisa lang pala. Akala ko ay magkaibang company yung nagpro-produce na ito. Yung pala, pareho lang. Kahit sa website na Eveready, kapag tinignan nyo yung contact nila, email nila ay papunta sa Energizer. So, malamang, baka pareho lang talaga tong cell na to. Yung brand lang binabayaran mo dito sa Energizer. So, ayun. Ang winner sa ating AA testing ay ang ating Eveready Gold. Ayan. Now, alam na natin na pareho lang pala yung Eveready at Energizer at yung Gold ang pinakamura. Pag may katanungan pa po kayo or test na gustong gawin sa mga cells na to, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!